Katoliko at sa lahat ng mga sekta denominasyon nga may Trinidad ay talagang nagpista ngayong araw na ito. Kasi mayroon ding ibang sekta denominasyon lalo na mga ano tawag doon, yung sino yung mga Baptist, mga basic anong nauna na sumunod sa Katoliko na lumabas, mayroon pa rin silang Santissima Trinidad. Pero yung iba, wala na talaga, lalo ng Testimo Jehovah, hindi sila Testimo Trinidad. Iglesia ni Cristo, hindi sila Trinitarian. So may ilan din, ang mga Baptist, na iwan silang may Trinity. So yes po, yon. So ang mystery of the Trinity. So yon na nasabi naman ni Sister Grace, inulit niya yung kasaysayan o yung nahirapan si San Agustino sa panahon nga kasi he was about to explain and to read and to write a book of the Trinity, yung De Trinitatis. So about the Trinity. Sa theology iyon, so patungkol doon, tapos gusto niyang makulikta ang lahat ng mga paano ba ma-explain ito sa theology, sa larangan ng kataas na antas ng pag-aaral ng theolohiya, sa pag-aaral ng Diyos, at paano din ito may pababa sa experiential level. O doon, sabi ni Sister, kinukot niya uli yung nangyari kay San Agustin. Okay, pasalamat tayo doon sa mysterious way ng God na natututo sa San Agustin, na sa maliit na bungo, sa maliit na ulo ni San Agustin, hindi talaga may pasok ang pagkaalam ng mahal na Santissima Trinidad. Okay po. Okay, tapos dito tayo sa Ebanghelyo. Okay, pasok muna tayo sa Ebanghelyo na kung saan pinadama sa atin o pinarana sa atin kasi nakikita naririnig natin sa Ebanghelyo. Okay, ang Santissima Trinidad. Okay po, ang malaking pagmamahal ng Diyos, Ama, si Jesus ang nagsakripisyo, sabi nga ni Sister kanina, nagsacrifice, nagkusang loob, nagbigay ang Ama sa kanyang anak at yung sakripisyo ng Diyos at yung nakipag-isa at nagmagmahal dito ang nag-organize dito sa lahat natin ngayon hanggang ngayon yung Espiritu Santo. Okay po. Isa-isahin muna natin ang pagbalangkas sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo po, mayroon tayong isang tanong. Tanong muna sa basic na pagtatanong. Ang ano bang tipo na kaligtasan ang mayroon na ini-invite tayo o inanyayahan na anong tawag doon, makisama, makisabay o tumanggap sa kaligtasan na ito? Anong tipong kaligtasan na naayon sa John 3:16-18? So, ang sagot natin dito agad, so wag lang kayo muna mag-participate sa kana. Okay, sagutin ko muna na ang tipong kaligtasan na mayroon tayo dito para sa lahat ng tao, universal na kaligtasan. Okay, universal na kaligtasan or general na kaligtasan para sa lahat ng mga tao at para sa individual din. Okay, para sa lahat ng mga tao at sa individual din na kaligtasan. Okay, universal. Ang pangalawang tanong, ang universal o general statement o general na proposal o pag-anyaya na ito sa ating Diyos, pag-imbitar sa atin, absolute ba ito? Kasi mayroon tayong mga general rule o general statement or universal rule or universal statement. Yung statement na yan, absolute ba ito or magdepende? Okay. Sasagutin naman uli natin na hindi ito absolute. Okay, hindi ito absolute. Ibig sabihin, ito ay paanyaya, nag-imbita para sa lahat po. At hindi ito absolute. May kondisyon nga eh. Di ba po? Ano yung kondisyon? Okay, lahat maligtas. Ang bawat isa ay maligtas. Ayon sa pagpapako ni Jesus sa krus. Yes po, pinabalik tayo sa Diyos. May unity na ang lupa, buong sangkatauhan, balik sa Diyos. Naibalik na, na-establish na ng Diyos, Jesus, no? Diyos Jesus na nagsakripisyo sa lupa, na anong tawag doon, na ipanalo na niya tayo sa kanyang sakripisyo, na ibalik na ang tao sa Diyos. No, mayroon ng pag-akyat, mayroon ng pagdugtong kasi nagtutulay na siya. Ngunit ito ay anyaya general, hindi absolute. Kasi kailang maiabot ito sa individual na ano doon, mayroong kasi nga hindi nga absolute kasi magdepende kasi may kondisyon. Ano yung kondisyon? Ang sagot naman, nandyan din ang kondisyon, kung sino lang ang tumanggap, mananampalataya. Okay, yun nan. So ibig sabihin, hindi pala siya absolute.
Na lahat maligtas at maligtas na at wala nang gagawin. Okay po? So, may gagawin kasi may requirement, may condition. Okay, yun po. So, hindi siya universal absolute, kundi universal siyang panawagan, panyaya, condition, may condition. Okay? Dahil may participation, active participation, kailangang tumanggap sa panampalataya na in-offer niya sa kaligtasan na ito at maging active na sumasampalataya sa kanya at siyang maliligtas. Okay. Number 3 na tanong, ano bang ibig sabihin na siyang active participation o magdepende sa atin, sa bawat individual po na tumanggap? Ano bang ibig sabihin nito? Na active faith, no? Active participation sa panampalataya na tumanggap nito. Ano bang ibig sabihin? Okay. Kasi po, ang ibig sabihin nito, sa tanong na number 3 na ipinopropose ko sa inyo ngayon, ito po, yung active participation po, unang-una, tanggapin natin si Jesus bilang tagapagligtas. Active participation, sumasampalataya sa Kanya. Anong ino-offer nito? Sundin ang ino-offer sa simbahan. Sa active participation, pumasok sa baptism. Okay, mayroon tayong baptism, sacrament of baptism. Pumasok sa kumpil, mayroon tayong Pentecost Sunday. Pumasok sa communion, mayroon tayong Eucharist. At sa iba pang mga 7 sacraments. Okay, ito yung sinasabing condition requirements, basic na mapapatama talaga tayo, mapaayon tayo sa kaligtasan. At hindi lang diyan. Yun ang basic. Okay po. Pupunta na naman sa sinabi nating ang sakramento para sa individual nating buhay. Okay po. Yes po. Mula tayo sa maliit, may baptism. Lumalaki-laki na tayo, may 12 years old to 15 o 20 o bago ikasal, mayroon tayong kumpil. Or sa habang maghintay tayo sa kumpil, mayroon tayong confession at Eucharist. So, nag-ongoing po ang proseso, ang pangtanggap lagi sa mga sakramento. Bakit? Kasi ito na naman ang sinasabi sa mga sikta denominasyon, always saved. Ano yun? Once saved, always saved. Once tayo niligtas ng Diyos, nagpapako na sa Diyos, ligtas na, naganap. Ay hindi po. Hindi po. Okay? Wala pong ganap na kaligtasan. Sinabi ng Jesus, napako na siya, nabuhos na ang lahat ng dugo para sa iyo, para sa ating lahat. Ligtas na ba tayo? Ligtas ang general na panumbalik natin sa sangkatauhan na nalayo sa paraiso kasi naitapon nga si Eva si Adan mula sa paraiso. Okay. Ngayon naibalik na naman, na-establish naman niya na ito yung paraiso sa mundong ito. Habang nandito tayo, ito yon. Ini-establish niya, nilupig na naman niya ang demonyo para sa atin at in-establish niya ito. At continuous itong pakikipagtiisan, pakisalamuha, magmamalasakit, sakripisyo sa pagpasa ng cross. Kasi tutuloy-tuloy pa, magpapatuloy pa ang misyon ni Kristo sa atin. Kasi talagang kung nabuntog, nalupig na niya o naipanalo na niya tayo sa demonyo, sa sanlibutan at sa sarili, kasi naging tao din siya, may sarili din siya, at lahat ng sarili natin ay niligtas niya, ganun din aabot ito sa individual na pagsisikap. Lulupigin din natin ang ating sarili, self. Yung self kasi may self tayo na indignified, filthy, mga makasalanan nga sarili. Okay po. Lulupigin din natin paghirapan ang mundo kasi sa mundo maraming panglilingla, mga pag-akit na mailayo mailhis laban sa Diyos. Okay, paglalaban sa Diyos. Sa mundo at lulupigin din natin individual ang sinasabing demonyo, natural sa ayon sa tulong ng Diyos. Okay, tatlo po ating lulupigin, ating sarili, ang mundo at yung demonyo. Ay kung sino mang lulupigin, continuous na pagkumberte, yung continuous na conversion, kung magkasala, pupunta sa confessionalan to communion, continuous ito continuous yung sacraments po. Yung sinasabing confession, after sa baptism at kumpil, continuous ito, confession at Eucharist, continuous ito, continuous. Kasi diyan natin ma-instrumento ang itong mga sakramento, maging instrumento
ang mga sakramento nito para sa ating para sa pangligtas ng Diyos sa atin. At while nag-continuous din ang pakikipaglaban natin sa ating sarili, self, word, at yung other spirits, no? Yung mga demonyo. Okay, sa tulong ng Diyos. Continuous ito. So, continuous na conversion. Kung magkasala, continuous na naman pagbalik sa pagsisisi, pagbalik loob, pagkumpisal. Yan po, continuous ito. Ngayon, pag sinabing once saved, always saved, ay hindi po. Okay, so kasi pag always saved, laging nasalba ka na at kung anong mga gawa mo. Kasi sa mga protestante sekta denominasyon, nandoon yung brainwashing, yung sinasabihan sila, naligtas na tayo sa dugo ni Kristo, binuhusan ka na sa dugo ni Kristo. Lagi kang naligtas, isipin mo yan. Kahit na magkasala ka, hindi naman, hindi yun. Kaya nga, babalik ka sa kaligtasan na iyan, aangkla ka sa kaligtasan na yan, iabot mo yung kamay, tanggapin mo naman ang confessionalan. Ay wala kasi silang confession eh. Ano yung confession nila? Direct to God na naman, hindi sakramento. Hindi natin alam kung ginagawa pa nila ang direct na pag-asking forgiveness. Hindi natin alam kasi wala silang sakramento. Eh tayo, mayroon tayo eh. Wala din silang Eucharistia. Okay. Hindi natin alam kung paano nila na nutrisyon ang espiritualidad nila, natural. Alam natin na kasi wala silang Eucharistia, mayroon lang silang sinasabing Word of God. Okay. Nutrisyon yan. Okay. Inaaral ng Biblia. Okay. Pero kung na-brainwash ka kasi at nadala ka sa maling turo, ay mahirapan tayo. Mahirapan tayo diyan. Kung anong aral yan, anong turo yan, nutrisyon ba yan na totoo patungkol sa salita ng Diyos? Yun, mag-question yan, marami yan sa sitwasyon nila. Sa atin, klarado ito kasi mayroon naman tayong guidance sa mga sakramento na offer ng simbahan. Kasi para manatili tayo sa kaisahan sa pagpapadaloy sa mga regalo biyaya na mula sa pangligtas, yung kaligtasan ni Jesus. Okay po, tuloy yan. So, okay na tayo sa mga sinasabing na at ngayon yung pang-apat kasi sabi nga si Jesus, sabi nga ni Sister Grace kanina, inulit naman na hindi lang sa kanya, sa ibang ibanghilyo at sa ibanghilyo ngayon, inulit din na hindi naman siya pumunta nga humatol. Pero mayroong salitang hatol. Sinong humatol? At sinong hatol sa bandang huli? Tayo pa rin. Okay? Nandiyan sa Biblia, sinabi, kung sino mang hindi tumanggap, ay siyang hahatulan. Sino naghatol? Ikaw kasi hindi mo tinanggap. Sino naghatol? Ang Diyos o ikaw? Ikaw pa rin. Ikaw pa rin, babalik sa iyo iyan. Kung sinong hindi tumanggap, sadya mong hindi tanggapin at ayaw mo si Kristo, mayroon ka ng kaalaman, ikaw lang ang naghatol, hindi po si Kristo. Tama yan kay Kristo, hindi siya naghatol. Ikaw pa rin. Ikaw ang inasahan, ikaw ang inanyayahan. Tanggapin mo ba? May mga katuruan, aralin na. Okay? Ayusin ang pag-aaral sa katuruan. Tanggapin na. Natural, ayon lang sa Ebanghelyo nito. Pero hindi lang sa ayon sa Ebanghelyo, sa buong John na Ebanghelista, sinabi talaga na yung tumanggap sa Kanya at tumanggap sa Ama at tumanggap sa Espiritu Santo. Hindi lang sa Ebanghelyo nito. Sa ayon sa buong John ng Ebanghelyo. Yung nanampalataya sa Kanya at nanampalataya sa Ama at sumasampalataya sa Espiritu Santo, palagi pong tatlo. So, hindi lang sa Ebanghelyong araw na ito, kundi sa buong John, ang Gospel of John. Trinitarian talaga iyan. So, kaya nga, hindi lang sinasabing, I believe in Jesus Christ, and only that, hindi po, protestante iyan. Okay? Kulang iyan, at hindi gospel iyan na buo. Isang taludtod lang ng gospel iyan. Sa buong Gospel of John, Trinitarian talaga. Kasi ina-isa-isa at nag-reveal dandahan si Jesus kasamang Ama, si Jesus Ama at Anak, si Jesus at Ama at yung Espiritu Santo sa buong Gospel of John, Trinitarian. Kaya nahinog, Trinitarian talaga sa araw na ito. Pagkatapos ng lahat ng mga ruling ng anak, napapasakit sa cross, nabuhay muli, pagkatapos ng makyat sa langit, mayroong Pentecostes, bumaba ang Espiritu Santo, at ngayon, ang kabuuan na ng Trinidad. Ngayon, pag tinanong ka, kapatid, Katoliko tayo, saan nakaangkla o nakatungtong ang iyong panampalataya? Huwag mong itungtong lamang sa sinabing panampalataya kay Kristo Jesus. Kasi hindi iyan kabuuan, kulang iyan. Sa kay Kristo Jesus, sabi ni Kristo, manampalataya kayo sa akin at sa buong Biblia ng John, Gospel of John, sumasampalataya kayo sa Ama. At sa buong Biblia din o Gospel ng John, sa
ipadala ko ang Espiritu Santo, sumasampalataya din kayo sa Espiritu Santo. Tatlo palagi po. Pag Kristiyano Katoliko, be clever enough to say, yes, my faith is anchored in the Holy Trinity. Not only in Jesus, because Jesus told us, have faith in me and have faith in God the Father. And then I will send you the same truth, on all the truth will be revealed by the Holy Spirit. The same po. Tatlo palagi ang naka-anchor ng ating panampalataya. Natural, itong katuruan ng Santissima Trinidad ay pinagsiyahan ng ating simbahan at mula sa mga apostoles. So apostoles, sa ating simbahan, sa ating papa at lahat-lahat, Trinitarian talaga ang ating galaw. Ating panampalataya ayon talaga sa Trinity. Kaya nga is the other day, yung tinanong ko kayo, saan naka-anchored ang ating pananampalataya? Kahapon ba yon? Yung tinanong ko kayo after ng catechism ni brother o yung exegesis ni brother Teodoro. Kahapon yun, tinanong ko kayo nga ayon kay Jude, ayon sa gospel, ayon sa sulat ni Jude. Saan naka-anchored ang pagpatatag ng panampalataya? Mayroon sumagot, nasa kay Kristo, mayroon sumagot sa Ama, at later on, nabuo, mayroon sumagot sa Espiritu Santo. Pero sa ayon sa John, ayon sa Jude na reading, ay talagang tatlo. Okay, tatlo. Kaya nga, bakit iniisa-isa ko yun? At sinabi natin ngayon kasi we are now, on this day, celebrating the Holy Trinity. And yesterday, Jude chapter 1, and only one chapter, hindi 17, kasi nagkamali nga clerically, through sa pagbigay ni Sister Arlette, hindi ko alam kung tiningnan din niya, hindi rin niya tiningnan niya, natural kasi given din yan, yung mga ganyan po. So, marami tayong hindi pa natuklasan at dito sa ating Friends of the World natagumpayan, natuklasan natin ang maraming mga bagay sa ating pananampalataya. So importante ito na be guided, no? Now we are Christian Catholics and we are not responding like other Christian denomination sekta. Okay po? So importante ito. Bakit mahalaga ito? Bakit? Kasi pag sinasabi natin itratar natin ang ating panampalataya na ka-anchor sa Santissima Trinidad, sinabi nga natin, mysterious iyan, okay, we are not holding or upholding only that. That is mystery. That is the first and above all. Remains mystery. But to be explained. And to be explained and to be explained. Okay? Kasi ang pag-explain diyan, ibig sabihin, nagpakita naman si Jesus, nag-reveal naman siya sa Ama, nag-reveal naman si Espiritu Santo. That is the explanation of Jesus. Di ba po? Pahirapan ba natin? Tanggapin mo. In-explain ni Jesus na si Jesus ay kakaiba sa Ama, ngunit magkakaisa sila. O, di ba po? So, ibig sabihin, pag sinabi natin nga mysterious, maritili tayo dyan, walang problema. Pero hindi lang. Ibig sabihin, may nag-revelation na kasi. At tinuturuan tayo kung paano itratar ang bawat isa. Pag sinabi natin si Jesus ay Panginoon at Diyos, tinatratar ng mga apostoles yan kasi may mga santo apostoles nagsabi nga si Jesus ay Panginoon at Diyos. Okay, sino yung nagsabing at Diyos? Si Doubting Thomas pa. Okay, so okay iyan. Pag sinabi natin nga itratar natin ang Holy Spirit ay Diyos, Diyos din. Okay, Diyos siya. Okay, kasi isang persona ng Santissima Trinidad, ang tratar natin individually ay Diyos iyan. Si Ama ay Diyos? Yes po. Ngayon, sumahin natin, soma, total, no? Sila ba ay tatlo? Ay hindi. Bakit? Kasi nagkaisa silang tunay. Ganap at perpekto na nagkaisa. Mayroon bang perpekto at ganap na nagkaisa ay tatlo? Hindi. Isang Diyos ang pinag-usapan. O, di ba po? Simple as that, no? Be simple na lang. Dito lang muna tayo sa simplicity nga pag tunay na nagkaisa at ganap na nagkaunawan at ganap na nagbibigawan, perfecto iyan eternally, from eternally, ha? So from eternity, ay walang hangganan iyan, ganon po sila gaano kaisa ang pagka-Diyos. At ganon din sila gaano kahiwaga sa kanilang bawat isang pagkapersona. O, di ba? Kasi kung itratar natin si Jesus ay Diyos, kung itratar natin si Ama ay Diyos, pag itratar natin si Espiritu ay Diyos, tatlo ba sila? Hindi. Isa lang kasi nagkaisang tunay. Di ba po? Di ba walang gap? Pag walang gap, ay nagkaisang tunay. So, hindi natin sabihin na sila'y nagbibigayan, ano tawag doon? Kasi sa atin kasi mayroon tayong sharing. Pag sharing natin, ako yung magbibigay with the charity, with the love. Ako yung magbibigay tugon, nag-generosity ako para sa iyo. Pag mag-generosity ako, mayroon talagang makukulang sa akin. Ganon din ikaw mga kapatid. Kung mag-isip ka na mag-charity, mag-generous ka, mayroon talagang mawala sa iyo. Sa Diyos hindi eh.
Kasi perfect eternally, equally. Kaya nga, kakaiba talaga ang Diyos sa misteryo ng pagka-Diyos. Kasi together, sila'y lubusang nagkaisa, kaya nga isang Diyos. Nagkakaisa eh. Okay po? At perfect iyan para sa Diyos. Pag sinabi ng tinatatar na bawat isa ay Diyos, kasi dahil sa persona. At tatlo sila lagi po. So maganda, isang Diyos, tatlong persona, tatlong Diyos, tatlong Diyos. Wag po, mali yan ha, pag tatlong Diyos. Tatlong personas, isang Diyos. Ganun lang, baliktarin mo, isang Diyos, tatlong personas, isang Diyos. So, kasi klarado na yan na ay, ganun pala. Kasi completeness, eternity, perfect ang pagkakaisa nila, ang loving nila, pagbibigayan, pag-unawaan, walang nagkukulang, walang gap, ay isa lang talaga ang pinag-usapan na Diyos. At isa lang. Pero pag sinabing tatlo, ay tratar natin bawat isa, tatlo sila. Kasi magkakaiba ang persona nila. Okay? Halimbawa, Sister Grace, ako at saka Sister Eloisa. Sister Grace, ako at saka Sister Violeta, tatlong personas palagi po. Di ba? Di ba si Ama ay hindi anak? Di ba ang Espiritu Santo ay hindi Ama at Espiritu at Iso Kristo? Ngunit nagkakaisa sila. Okay? Ganap na nagkaisa, kahit nagaano saan sila napunta, si Hesus Kristo nandito, doon si Ama, doon. Ganap kasi, perfect kasi, walang space and time. Okay, walang space and time. Kasi immaterial naman ito, spiritual naman ito ang mga realities nito sa divine persons. Si Jesus ay nasa langit, may dala ng katawan. Okay lang iyan. Pero at the same time, si Jesus may spirito, kaluluwa, dala niyang katawan niya kung saan man siya maging espiritu din. Di ba po? So nagkakaisa ang espiritu, ang Ama. Hindi natin masabi ng Ama ay siya pa rin, mali pa rin, no? Pag ang Ama ay siya pa rin Hesus Kristo, hindi. Ang Espiritu Santo ay siya pa rin Ama, hindi. Ang Espiritu Santo, Ama ay siya pa rin Hesus Kristo, hindi. Kasi magkakaiba nga. Ngunit sila'y nagkakaisa sa kanilang larangan na perpektong pagka-Diyos. Kaya nga isa, kasi wala ngang gap. Diba? Perfect unity, perfect loving, perfect understanding, perfect giving, perfect charity. Perfect kasi. Pero pag sinabing itratar natin ang individual person, magkakaiba at magkakaiba sila. Amen po? So yun ang Trinitarian natin. Pag sinabi natin i-conclude natin sa ating panampalataya, totoo yan na sa lahat ng mga doktrina sa Katoliko, sa lahat ng mga dogma sa Katoliko, ang pinakamataas na doktrina at dogma ay yung ito, Santissima Trinidad. Okay po, kasi yun ang pinakamahirap na misteryo ng buhay ng Diyos. Yan ang pinakamahirap. Okay? Dahil ito yung pinakamahirap, manatili sa number 1 na conclusion, mystery. Ngunit ay nagre-reveal. Okay? Kaya nga in-explain. Okay po? So maraming salamat po sa ating kapistahan ng Holy Trinity na kung saan man mahirap nating intindihin ang Diyos, ganun din siya liwanag, lumapit sa individual natin kasi nagpaparamdam. Nagpaparamdam hindi sa emosyon ha, kasi iba yung pagpaparamdam sa emosyon. Kasi hindi naman emosyon ito. Nagpaparamdam sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Kaloob ng Espiritu Santo, hindi yan emosyon ha. Tandaan natin, yung karunungan, yung katalinuhan, hindi yan emosyon. Yung timor de Dio, yung fear of God, hindi yan emosyon. Yung pieta, charity, religion, hindi yan emosyon. Okay? So, sa larangan lang tayo ng espiritualidad. Espiritu pong ating pinag-usapan, hindi ito emosyon. Kasi sabi nga, pag emosyon kasi, ay magpa-fluctuates. No? Hindi tumatagal, mangingiba, may infatuation o fluctuation, yung mga ganyan po. So, hindi ito emosyon. So, larangan ng kaloob ng Espiritong Banal, Espiritong Diyos ang sabihin, iniinsayo natin ito sa buhay na maging indulhensya at maging virtue, buhay natin ito. Kristiyano, Katoliko. Buhay Kristiyano, mabuhay talaga, buhay na buhay, living, and we actively participate with the presence of the Holy Trinity. Maraming salamat po. Good morning. Happy Sunday. Happy Trinity Sunday. Brother Ike, marami na naman kami natutunan. Sige po mga kapatid, baka meron po kayong mga munting katanungan para po sa ating kapatid. Sige po.
May mga katanungan pa po ba? Sa bagay po, napakalinaw ng ating napakinggan kay Brother Ike. Wala na po. Brother Ike, maraming salamat bro. Wala na po yata magtatanong at baka nagpe-prepare na rin po sa pagsisimba. Sige po, welcome po sa lahat at happy Sunday. Happy Sunday. Salamat. Okay po, salamat po ng marami. Sister Tin, sige po, mag-reflective na po tayo at tuloy-tuloy na po tayo. Maraming salamat po mga kapatid. Father, Son, Holy Spirit, three in one in three, the great mystery of the Holy Trinity. Father, Son, Holy Spirit, we believe and trust in God.